Naisip mo na ba kung ano ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroon ka laban sa lahat ng bagay na sinusubukang agawin ang iyong kapayapaan? Hindi ko tinutukoy ang isang bagay na nakikita, hindi ito pisikal na lakas o likas na kakayahan ng tao. Ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroon ka ay nasa isang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Sinasabi ng Biblia sa Filipos 2, talata 9-11, na pinaluwalhati siya ng Diyos ng kataas-taasan at binigyan siya ng isang pangalan na higit sa bawat pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay yumuko sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at bawat dila ay umamin na siya ang Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Hindi ito isang karaniwang pangalan. Ito ay isang pangalan na puno ng awtoridad, kapangyarihan, at tagumpay. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga laban. May mga araw na tila walang katapusan ang pakikipaglaban, kung saan ang presyon ay nagmumula sa lahat ng panig. Ang paglakad bilang Kristiyano ay hiniligtas sa mga pagsubok, ngunit ito ay minarkahan ng tagumpay na kumatawid sa bawat pagsubok. Kapag inilalagay tayo ng buhay sa harap ng mga higante, kapag ang mga paghihirap ay tila mas malaki kaysa sa ating lakas, kailangan nating alalahanin na hindi tayo walang armas. Ang Panginoon mismo ang nagpapatibay at nag-equip sa atin. Ang awit 18, talata 30 ay nagsasabi, "Binuo mo ako ng lakas para sa laban, pinasailalim mo ang mga bumangon laban sa akin." Ito ang pangako, hindi pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga anak na pumasok sa laban ng hindi handa. Siya mismo ang bumabalot sa atin ng kanyang lakas, binabalot tayo ng kanyang espiritu, at sumusuporta sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Marahil ngayon ay nararanasan mo ang isang bagay na hamon sa iyong pananampalataya. Maaring ito ay isang karamdaman, tahimik na sakit, problema sa pamilya, o isang di nakikitang laban sa iyong isipan. At sa mga sandaling ito, normal na maramdaman ang kahinaan, kalungkutan, o kawalan ng pag-asa. Ngunit sinasabi rin ng salita sa Isaias 42, talata 13, ang Panginoon ay lalabas na parang isang malakas, ipapakita ang kanyang sigla na parang isang mandirigma, siya ay atungal, magbibigay ng malakas na sigaw laban sa kanyang mga kaaway at mangunguna sa tagumpay. Kapag tila wala na payong lakas, ang mismong Diyos ang bumabangon bilang isang mandirigma. Hindi siya nanonood mula sa malayo. Siya mismo ang pumapasok sa laban. Siya ay kumikilos na may kapangyarihan, nagsasalita ng may awtoridad, at pinapabagsak ang kaaway. Ipinapakita nito sa atin ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang tagumpay ay hindi na sa atin, kundi sa Kanya. Sa Lucas 1:0, talata 17, bumalik ang mga alagad na may kagalakan at sinabi, "Panginoon, kahit ang mga demonyo ay sumusunod sa amin sa iyong pangalan." Hindi nila ipinagdiwang ang kanilang sariling kakayahan, ngunit kinilala nila na may awtoridad sa pangalan ni Jesus. Ito ang susi na dapat nating itago sa ating puso, hindi mahalaga kung sino tayo, kundi kung sino siya. Hindi ang ating kakayahan, kundi ang kapangyarihan ng kanyang pangalan ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya, kung ngayon ay nararamdaman mong napapalibutan ka, pinahihiyapan, o pinapahina, tandaan na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Ang pangalang ito ay nagpapagaling ng karamdaman, nagtataboy ng kadiliman, nagpapabalik ng puso, at nagbibigay ng pag-asa. Kapag naramdaman mong mahina ka, tawagin siya. Kapag naliligaw ka, ipahayag ang pangalan ni Jesus sa iyong buhay, sa iyong kahanan, sa iyong pamilya. Sapagkat ang pangalang ito ay patuloy na isang kalasag sa gitna ng bagyo, at isang susi na bumubukas ng pintuan ng paglaya. At kung ang mensaheng ito ay nakakaantig na sa iyong puso, nais kitang anyayahan na ipagkatuloy sa amin ang sandaling ito ng panalangin at pagmumuni-muni. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-like, i-comment ang iyong mga intensyon, at i-share ang video na ito upang maranasan din ng iba ang lakas na nasa pangalan ni Jesus. Kapag iniisip natin ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, dapat nating maunawaan na hindi ito simboliko o makatao. Ito ay isang espiritual na realidad na nagbabago ng mga pangyayari. Ang pangalan ni Jesus ay may awtoridad sa lahat ng umiiral. Sa kanyang pangalan, nakita ng mga alagad ang mga demonyo na pinalayas, ang mga may sakit na gumaling, at ang mga puso ay napalaya.
At ang kapangyarihang ito ay hindi nanatili sa nakaraan, buhay pa rin ito ngayon. Tuwing nananawagan ang bayan ng Diyos sa pangalan ni Jesus, gumagalaw ang langit, dahil ang mismong Kristo ay nagkapakita para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Marahil ay dumaraan ka sa isang mahabang laban na tila walang katapusan. Maaring bumubulong ang kaaway ng kasinungalingan, sinasabi na walang pag-asa, walang labasan, walang solusyon ang iyong buhay. Ngunit tandaan, sinabi mismo ni Jesus sa pahayag 1, talata 8, "Ako ang Alpha at Omega, ang simula at wakas," sabi ng Panginoon, ang Siya na mayroon, na nasa at darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, Siya ay hindi lamang Diyos ng simula at wakas, kundi pati ng gitna ng iyong kwento. Siya ay kasama mo ngayon, sa pinakamahirap na punto, sa pinakamadilim na sandali. Walang anumang nakakalusot sa Kanyang kontrol, walang anuman ang masyadong malaki para sa Kanya. Dito natin kailangang gisingin ang ating pananampalataya. Kapag ipinahayag mo ang pangalan ni Jesus, tinatawagan mo ang Siya na nagtagumpay sa kamatayan, natalo ang kaaway, at tinyak ang walang hanggang tagumpay. Hindi lang Niya binabantayan ang iyong laban, Kanyang isinulat na ang katapusan nito. At sa huli, kay Kristo, ang tagumpay ay palaging sa iyo. Hindi mahalaga ang laki ng bundok o tindi ng bagyo. Ang huling salita ay palaging Kanya, at ang salita ni Jesus ay buhay, kalayaan, at tagumpay. Isipin ang bigat na dala ng mga pangalan sa mundong ito. Ang ilang pangalan ay nagdadala sa atin ng alaala ng sakit, ang iba na may nagdudulot ng kagalakan. Ngunit ang pangalan ni Jesus ay iba sa lahat. Ito lamang ang pangalan na nagdudulot ng kagalingan, pagkapanumbalik, kapatawaran, at pag-asa. Ito ang pangalan na nagpapabago ng kapaligiran, na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, na nagliliwanag sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa. Ito ang pangalan na sumusuporta kapag wala ng lakas. Kapag masyado kang pagod kahit para magdasal ng matagal, isang simpleng bulong, Jesus, ay sapat na para gumalaw ang mga langit patungo sa iyo. Marahil ngayon ikaw ay nasa eksaktong lugar na iyon, walang lakas, walang sigla, marahil walang salita. Ngunit alamin mo na ang kapangyarihan ay hindi na sa haba ng iyong panalangin, kundi sa pangalan na iyong tinatawag. Kung ang lahat ng kaya mong sabihin ay, Jesus, tulungan mo ako, sapat na iyon para Siya ay tumindig bilang mandirigma para sa iyo. Sapagkat sa pangalan ni Jesus may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus may kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus may kagalingan. At sa pangalan ni Jesus may tagumpay. Kaya huwag mong tanggapin ang mga kasinungalingan ng kaaway na sumusubok na kumbinsihin kang talo ka na. Ipinahayag na ng krus ang iyong tagumpay. Kinansela na ng dugo ni Jesus ang iyong utang. At itinataas na ang pangalan ni Jesus sa ibabaw ng bawat prinsipalidad at kapangyarihan. Kaya kahit ikaw ay nasa luha, kahit ang sitwasyon ay mahirap, maaari kang kumayo at ipahayag ng may pananampalataya. Mayroon akong tagumpay sa pangalan ni Jesus. At sa sandaling ito, nais kong pag-isipan mo, ano ang naging reaksyon mo sa mga laban? Sinubukan mo bang harapin ang lahat ng mag-isa, umaasa lamang sa sarili mong lakas, o tinawag mo ang pangalan ni Jesus bilang iyong pinakamakapangyarihang sandata? Sapagkat ang pagkakaiba ng pamumuhay na palo at paglakad sa tagumpay ay hindi na sa tindi ng laban, kundi sa kung sino ang tinatawag mong makipaglaban sa iyong tabi. Kapag ipinapahayag mo ang pangalan ni Jesus, hindi lamang ito isang salita na binibigkas, kundi ang anak ng Diyos mismo ang pumapasok sa iyong digmaan. Inaalalahanan tayo ng Biblia sa pahayag 12, versikulo 11, na nilupig nila Siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa salita ng kanilang katotoo. Ibig sabihin, ang ating tagumpay ay hindi nakadepende sa ating nararamdaman, kundi sa kung ano ang naabot na sa krus. Ang dugo ni Jesus ang nagpalaya sa atin, ang Kanyang sakripisyo ang nagbukas ng mga pintuan ng kawalang hanggan, ang Kanyang pag-ibig ang nag-alis sa atin mula sa kaharian ng kadiliman at dinala tayo sa kaharian ng liwanag. Kaya kapag nagdarasal ka, kapag tinatawag mo ang pangalan ni Jesus, pinapaalala mo sa kaaway na ang kagumpay ay ipinahayag na at wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Marahil ang atake sa iyong buhay ay dumating sa anyo ng karamdaman. Kaya ipahayag ang pangalan ni Jesus sa iyong katawan, sapagkat nakasulat,
sa kanyang mga sugat tayo'y gumaling. Marahil ang laban ay sa iyong pamilya, sa mga pagkatalo, hindi pagkakaisa o kakulangan sa pagkapatawad. Kaya tawagin ang pangalan ni Jesus sa iyong kahanan, sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Marahil ang laban ay nasa iyong isipan, sa mga iniisip na takot, pagkabalisa, at panghihina ng loob. Kaya ipahayag ang pangalan ni Jesus sa iyong isipan, sapagkat siya ang katotohanan na nagwawasak sa bawat kasinungalingan. Ngayon, nais kong hikayatin ka hindi lamang na makinig, kundi na isabuhay ang katotohanan ito. Sabihin ang pangalan ni Jesus sa umaga kapag bumangon, sa araw kapag nararamdaman mo ang bigat ng pasanin, at sa gabi kapag kailangan mo ng pahinga. Ang kanyang pangalan ay kalasag, kanlungan, proteksyon. Ang pangalan ni Jesus ang angkla na nagkapanatili ng iyong pananampalataya, matatag kapag lahat ay tila hindi matatag. Ito ang pangalan na nagdadala ng liwanag kapag masyadong mahaba ang gabi. Kaya saan ka man ngayon, nais kong manalangin kasama mo. Isara ang iyong mga mata sandali at ialay sa Kanya ang iyong laban. Sabihin ng malakas, Jesus, kailangan kita. Jesus, pumasok ka sa aking buhay, pumasok ka sa aking kahanan, pumasok ka sa aking laban. Pinaniniwalaan ko na sa iyong pangalan may kapangyarihan upang baguhin ang lahat ng bagay. At maniwala, naririnig niya ang iyong panalangin, kumikilos siya kahit ngayon, sapagkat walang pader na hindi kayang basagin ng pangalan ni Jesus, walang kanikala na hindi kayang siain ng pangalan ni Jesus, walang kadiliman na hindi kayang alisin ng pangalan ni Jesus. At kung ang mensaheng ito ay malalim na pumimo sa iyong puso, inaanyayahan kitang manatili sa layuning ito. Mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, iwanan ang iyong komento na may iyong mga kahilingan sa panalangin at ibahagi ang salitang ito sa isang tao na kailangang maalala ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa ganitong paraan, sama-sama nating ipapalaganap ang pananampalataya, pag-asa, at tagumpay sa maraming buhay.